Isang mapagpalang araw po ng Lunes. Ngayon po ay October 30, 2023. Dumating na po ang takdang araw, ang pinakihintay ng lahat ng mga taga-barangay, dahil po ngayong araw na ito ay ang barangay election 2023. After 5 years po ay natuloy na rin ang barangay and Sangguniang Kabataan election po. After 5 years mula po ng 2018, ang dami pong mga pagka-delay nito o pinospone, kaya po naantala ng maraming taon. At ngayon lang po nagkaroon muli ng kapangyarihan ang ating mga kababayan na magkaroon ng kanilang o yung kanilang boses o karapatan na makapamili po ng leader ng barangay, mula sa punong barangay hanggang po sa mga konsihal o kagawad ng sanggunian barangay. At syempre po sa kabataan, hindi po mawawala ang SK chairman at ang mga SK po na konsihal o yun mga kagawad po sa SK. So dumating na po at ngayon po ay alas 11:08 na ng umaga. Nag-umpisa po ang eleksyon alas 7 ng umaga. Alam ko yung mga senior citizen, person with disability, mga buntis, alam ko, o pregnant, ay maaga silang o inalaw silang makaboto ng mas maaga. Depende na siguro po sa presinto kung nagbukas ng maaga. So ngayon pong araw na ito, yung itinakdang araw na po, ito na po yung sinasabi natin na barangay Sangguniang Kabataan Election 2023. Finally po natuloy na ngayong araw na ito. At mamaya po sigurong hapon ay o mamayang medyo paggabi na ay malalaman na po kung sino ang mga nanalo o kung sino po ang inihalal ng mga taong bayan sa kanilang lugar po sa mga barangay, kung sino nga po ba ang talagang nais nilang maglingkod sa susunod na 2 taon. Dahil ayon po sa Supreme Court o Korte Suprema ay 2 taon lang po manunungkulan ang mga nakaupo o yung mananalo po ngayong halalan na ito. So yun nga po, alas 7 nag-umpisa ang halalan at ito'y matatapos po ng maaga ngayon, alas 3 ng hapon po. Kapag ikaw ay nasa labas ay hindi ka na makakapasok kapag nasa takdang oras na ng alas 3. Pero ang pagkakaalam ko, pag ikaw ay nasa vicinity, nakapila o nandun ka na sa loob sa alas 3, ay makakaboto pa po kayo. Bibigyan po kayo ng pagkakataon na kayo ay makaboto. So ang botohan po ngayon ay medyo, ang alam ko, manual po. Balik po tayo sa dating manual at hindi po automated machine ang kukuha ng ating mga boto, kung dito ilalagay sa balota sa ballot boxes. Tapos po ang paghalal, ang alam ko ay manumanong isusulat mo yung pangalan o pangalan, apelyido o kaya palayaw, kung ano po ang naka-declare doon sa COC certificate. Ayun yung ano nga yung pag-file po ng certificate po ng candidacy. So alas 7 po ang itinakdang araw ng oras na matatapos. So ngayon po 11:10. So ilan na lang? 12, 1, 2, 12, 1. Actually wala nang 3 oras na lang po at 3 minutes, 3 hours pala, sorry, and 49 minutes na lang po ang natitira. Kaya yung ibang naglalakbay pa papunta ay mabilis-bilisan nyo po, at para kayo po ay makahabol sa pagboto at pagpili po ng kapitan na mamumuno sa inyong barangay, na mangunguna para resolbahin po ang lahat ng mga problema sa barangay at yung mga suliranin, at syempre po makaisip din ng mga programa, ordinansa, mga pangahap ng pondo, magkaroon po ng kaayusan at kaunlaran. Yan naman po ang lagi natin binabanggit
sa atin pong mga paglalagay o sa atin pong pagdi-discuss minsan dito sa YouTube. So actually po ako'y kandidato rin sa pagkakonsihal. Mayroon lang po tayo nasikaso na kaunti at tayo po'y pabalik na sa ating tahanan, at siguro pagkatapos na maibaba ko yung mga aking pinamili ay tutungo na po tayo doon sa presinto para tayo po ay makaboto. So ako po ay lumalaban ng konsihal. So simple lang po, ako po ay lumaban ng konsihal upang tumulong sa aming barangay na isaayos yung mga bagay po na dapat sa tingin ko ay dapat ayusin. At bukod po dyan ay syempre wala naman pong barangay ang hindi naghangad na maging maunlad ang kanilang ginagalawang barangay. So yun nga po, sana po ay dalangin ko sa buong may kapal, una sa lahat ay bigyan ng liwanag ang puso ng bawat sa isipan na tayo po ay mapagbigyan doon po sa aking nasasakupan na makapagsilbi sa mga nasasakupan ko po o sa aking mga kabarangay. Kaya mamaya po malalaman natin. At ako po ay inilalagay ko na rin sarili ko. Sabi ko nga, matalo manalo ay magpapasalamat tayo sa mga tao. At yung mga bagay na dapat maganda nga po talaga kung manalo tayo, magwagi. Pero kung sakaling hindi tayo pala rin, yun nga, aking binamindset na rin ng aking utak na dapat ay hindi masaktan dahil yun ho ang pasya ng mga taong bayan, ng mga kabarangay ho natin. Kung sa tingin nila hindi pa tayo kumbaga hindi pa tayo ang kanilang pinipili sa ngayon, baka sa mga susunod do. Pero siyempre ho, lahat naman ay naghahangad na manalo. Ang akin lang ho kailingan, sino man ho yung manalo sa kapitan at sa mga konsehalo, hindi lang ho sa barangay namin, sa buong Pilipinas ho, sa kanilang barangay ay magsilbi ho ng ayos. At gawin ho yung talagang role ho, dahil ang role ho ng konsehal ay kaya nga ho konsehal yan council kumbaga. Councilor ay magpasa ng mga batas, ordinansa, makaisip ng mga alituntunin sa barangay at para po maging maayos ang kanilang barangay. Hindi po yung mga marami pong bagay ang dapat pong maintindihan ng ating mga kababayan na kumakandidato sa halalan pong ito, na ang pagkukonsehal po ay isang tungkulin na makaisip ng mga magagandang bagay, tumulong sa barangay. Sa abot po ng kanilang mga makakaya, gagawa ng paraan po ang mga suliranin. So yun po ang So ito po, nag-vlog po ako, hindi po ako nangampanya. Ako po ay nagpapaliwanag lang na yun nga, dumating na po itong tinakdang araw ng halalan. Ang matagal na araw na hinintay ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga nagnanais tumakbo at magsilbi sa kanilang barangay. Ito na po yung araw na yon. At dalangin po natin sa buong may kapal na sana'y maging matiwasay ang pagdaraos ng halalang ito sa buong kapuluan po, at huwag mabalot ng dahas, pananakot, persa. Bagkus ito po ay makapamili tayo ng mapayapa, dahil kung mag-aaway-away po tayo dito sa halalang ito ay wala pong mangyayari. Ang gawin po natin, kung sino po magwagi, tulungan natin. Suportahan. Hindi ho yung tayo magtatanim ng galit na hindi tayo dinala, hindi tayo binoto, hindi ho ganun. Ay yan naman hong ating election ho, ay tayo naman ay malaya hong nangampanya at nagpaliwanag sa mga tao. Pinuntahan natin bahay-bahay
Yun ho maganda dahil nakausap ho natin isa-isa, nabigyan tayo ng pagkakataon. Actually 10 araw na pagkakataon po para kausapin ang ating mga nasasakupan, ang ating mga kababayan po o yung ating mga kabarangay na ipaliwanag na kung bakit tayo tumatakbo, ano ba ang dahilan. So yan po ang malalaman natin sa mga susunod na oras. Siguro maya maya ho. So alas 11:17 na ho ng umaga ay kaunti na lang ho, 43 minutes ho and 3 hours na lamang ang natitira. So kailangan po tayo ay ayun, bumoto na. Pumunta tayo sa presinto, huwag natin hintayin pa alas 3 na yan. Kung marami pang tao, ganun po talaga, magtsatsaga tayo na pipila. Ikaw man ay kandidato o hindi, ay dapat ikaw ay pumila sa pagsunod po sa o respeto na rin sa mga taong nauna sa iyo doon sa pilahan. Yun ho, ay siya ay alas 11:18 na po ng umaga. Malapit-lapit na po tayo sa ating tahanan. Tutungo na po tayo sa presinto maya-maya konti. Magbibihis lang po ako. At titingnan ko kung yung aking mga kapatid ay may sasama ko na, dahil may mga hinintay ko yung kapatid ko, dumating, isasama ko po at sa aking ina para po sabay-sabay na kaming bumoto. At yung isa ko pa palang kapatid ho na lalaki ay baka ho sumabay na rin. At ayun ho, so maganda po panahon sa lugar ito, sa Batangas po. Maganda ang panahon dito, walang ulan, medyo makulimlim nga lang, kaya maganda nga sana talaga ay tayo ay makaboto na doon sa ating mga kanya-kanyang presinto. So isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, and God bless po sa lahat po ng mga kandidato, and good luck.